Good morning, Panginoong Diyos, Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po at muli ako inyong pinahintulutan na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus sa araw na ito. Samot dalangin ko, Ama, naway gabayan po ako ng banal na Espiritu Santo sa aking pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus upang maibahagi ko sa aking mga kapatid ng maayos at tama ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Alam niyo naman po na ako'y walang nalalaman at isang mangmang kung mananangan lamang ako sa aking sariling karunungan. Kaya samot dalangin ko, Ama, ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Ganon din po, Ama, ang mga instrumento na aking ginagamit, naway gabayan po ninyo mula sa simula hanggang sa matapos ang aking gawain. Hinihiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong bugtong nanak. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, brothers and sisters, na mabuting balita ay hanguin natin sa aklat ni Lucas, chapter 19, verse 1 hanggang 10. Pakinggan po ninyo, brothers and sisters, nang sa ganun ay maisabuhay po natin ang bawat aral na inyong napapakinggan. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't tumakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka kaagad. Sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadaya sino man. 4 na ibayo ang isusoli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ano ba ang ibig sabihin nito, brothers and sisters, na ginawa ni Sakeo? Maliwanag po na ang nais na mabuting balitang ito na nais ng Panginoon na ihatid sa atin ang mabuting balitang ito na maaaring tularan natin ang ginawa ni Sakeo. Sapagkat ang ginawa ni Sakeo ito na isang mayaman siya at puno pa siya ng publikano. Pagkakaalam ko po, ang mga publikano, ito walang paniniwala rin sa Diyos. Pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala. So, maliban na tayo'y humalintulad sa ginawa ni Sakeo ito,
Kung hindi natin tatanggapin si Jesus bilang tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay walang mapapala sa sanlibutan ito, brothers and sisters. Sapagkat ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Sapagkat nagalak ang si Sakeo na tinanggap niya si Jesus sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan, at tuwang-tuwa pa na tumuloy sa kanya si Jesus. Ganyan din po dapat tayong magalak, matuwa, pagsikapan nating makilala si Jesus sa ating buhay at makita, sapagkat nagpapakita ito sa mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Hindi lang natin alam sapagkat hindi naman tayo nananampalataya, paano magpapakita sa atin? Ngunit nasusulat. Ayan po mga brothers and sisters. So, maganda ang kung sundan po ninyo ang mabuting aral na ito. Sapagkat ang sabi niya dito, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Tingnan natin dito sa aklat ni Juan chapter 14 verse 21 hanggang 26. Kung ano ang sabi ng Panginoong Jesus. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, ayan po, kung sino ang tumatanggap, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko, ano ba yung mga utos niya? Mamaya tutunghayan po natin yan. Katulad nung ginawa ni Sakeo, na sabi niya, ibabahagi niya yung kalahati ng kanyang ari-arian doon sa mga dukha, na at kung may nadaya man siya, 4 na ibayo ay kanyang ibabalik. Ayun po ang nais na sabihin ng Panginoong Jesus. Tanggapin siya kapag atin na tinanggap, sundin natin ang kanyang mga utos. Sapagkat kung hindi natin susundin, tinanggap nga natin ang Panginoong Jesus, hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos, wala. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ayan po, anong sabi ng Panginoong Jesus? Ano ang gagawin niya? Lubusang magpapakilala sa Kanya. Kaya nga, kung tutuparin natin ang Kanyang mga utos at susundin at tatanggapin, ano ang sabi? Magpapakilala ako sa Kanya ng lubusan. Marami sa atin, hindi lubos na kilala ang Panginoong Jesus. Kilala nila sa pangalan lang, hanggang doon lang. Ngunit ayan po, napakalinaw po ang tumatanggap sa mga utos ko tumutupad. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ayan po, brothers and sisters, ang garantiya ng Panginoong Jesus. Ang sino mang tutupad at tatanggap ng Kanyang mga utos, iibigin siya ng Ama. At silang dalawa ay sa atin o sa Kanya. Tatlo na sila kasama ng banal na Espiritu Santo sapagkat yan ang pangako ng Panginoong Jesus. So akala lang kasi ng iba, marami sa atin, na kapag tinanggap natin si Jesus ay enough na para sa buhay natin ito. Hindi po ganun ang pagkahulugan noon. Sapagkat ang tumatanggap na hindi nagsasagawa ay wala. Hindi mangyayari sa kanya anumang kanyang hilingin, sapagkat nasusulat ang tumatanggap at tumutupad ng mga utos ko ang siyang umiibig sa akin. Ayan po, napakaliwanag po.
Kapag hindi pa natin ito naintindihan, talagang hindi pa tayo nakakalaya sa sumpa sa atin na pinapurol ang ating isipan upang nang sa ganon hindi tayo makaunawa at pinikit ang ating mga mata upang tayo hindi makakita ng mabubuting bagay. Ayan po mga brothers and sisters, napakalinaw po ng ating mabuting balita ngayon. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Kapagkat ang ipinapangaral, brothers and sisters, ng Panginoong Hesus sa sanlibutan ito, ay ang salita ng Diyos at ang Diyos ang gumaganap din noon. Ganyan din po kami, brothers and sisters, ako man, ang ipinangangaral ko ay ang salita ng Panginoong Hesus na nanggaling sa Ama, na ipinangaral ng Panginoong Hesus sa sanlibutan ito. At ngayon ay humiram siya ng mga taong pinagkatiwalaan nito upang magbahagi rin naman sa kanyang mga kapatid. Kaya po ganyan po ang nangyayari po niyan. Hindi po basta-basta na tayo pagkakatiwalaan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sinasalita ko ay hindi akin. Ibinabahagi ko lamang ang sinasabi sa akin ng Espiritu. Sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Bibigyan tayo ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin at magtuturo kung ano ang dapat nating gawin at magpapaalala ng mga sinabi ng Panginoong Hesus sa atin nung nandito pa siya sa sanlibutan. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, sabi niya. Samantala ay kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala lahat ng sinabi ko sa inyo. Ayan po mga brothers and sisters, kaya hindi po kami ang nagsasalita nito kung hindi yung Espiritu na sinugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siya ang gumagabay sa amin. Kahit sino magsalita, gustong mangaral, kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Hesus sa ating puso, walang mangyayari sa atin, brothers and sisters. Wala tayong mahibabahagi kung hindi pang sarili natin na mga haka-haka. Ayan po ang mahibabahagi natin. Ngunit ang pinapatnubayan ng banal na Espiritu ay Espiritu ang kanyang ipinangangaral. Ang pinapatnubayan ng tao ay tao ang kanyang ipinangangaral. Ayan po ang ibig, napakalinaw po ng ibig sabihin. Kaya mapalad tayong mga tao kung tayo'y pinananahanan na ng banal na Espiritu. Sapagkat siya ang magtuturo sa atin anumang ating gawin. Siya ang magpapaalala ng mga sinabi ng Panginoong Hesus noon siya'y nandito para sa sanlibutan. So yan po, brothers and sisters. Kaya po, ang sabi nga po ng Panginoon, kaya nga hindi tayo kailangan mag-impok ng kayamanan sa sanlibutan ito. Katulad nung ginawa ni Sakeo, ibinahagi niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. Ganon din po ang utos ng Panginoon ayan po yung mga utos niya na atin dapat tuparin. Ang utos ng Panginoong Hesus doon sa isang mayaman na binata, ayan po ang binatang mayaman. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Tingnan natin dito sa aklat ni Mateo chapter 19 verse 16 hanggang 21. Ano ang utos ng Panginoong Hesus dito? Pakinggan po ninyo, brothers and sisters. May isang mayamang lalaki lumapit sa kanya at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin
upang makamit ang buhay na walang hanggan. So napakaganda ng tanong ng mayamang binatang ito. Susundan lang po ninyo. Sumagot si Jesus, bakit ako tinatanong mo? Ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos ko. Ayan po, di ba? Ayan po yung ginawa ni Sakeo. Kaya, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bahay mo, sa bahay na ito. Sapagkat sinunod niya yung utos ng Panginoong Hesus, ipinamahagi niya yung kalahati ng kanyang kayamanan. Ngunit hindi lamang ito kumakatawan doon sa kayamanan na sanlibutan, kung hindi ito rin ang kayamanan sa ating pag-iisip na ibinahagi sa atin ng Panginoong Hesus. Halimbawa, tayo ay pinagkalooban ng makapagsalita o makapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Dapat isinishare din natin ito sa mga taong nangangailangan na magbago ng kanilang buhay. Ayan po, hindi lang po literal na kayamanan po ang ibig sabihin nito, kung hindi spiritual na pangailangan ng mga kapatid natin, na lalo na kung yung mga naliligaw ng daan. Hindi lamang literal po na kayamanan ang ibig sabihin ng Panginoong dito. Kung hindi tayo pinagkalooban ng karunungan ng Diyos na makapagpahayag ng kanyang salita, i-share din natin ito sa ating kapatid na mga nangangailangan ng kayamanan sa langit. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupang ito. Kung hindi, mag-impok kayo ng kayamanan para sa langit. Ano ba yung mga kayamanan sa langit? Hindi po ba yung mabuting gawa? Ang salita ng Diyos na dapat sinasabuhay natin. Ayan po ang ibig sabihin niya. So hindi lang kumakatawan ito sa kayamanang literal. Ayan po ang ibig sabihin niyan, mga brothers and sisters. Kung tayo ay pinagkalooban ng kayamanan sa langit, ibahagi rin natin sa mga kapatid natin nang sa ganon, sila man ay magkamit din ng kayamanan sa langit. Ayan po ang kailangan, kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa sanlibutan. Impukin ninyo ang kayamanan sa langit. Ang tanong, ang sabi ng mayaman, na binatang mayamang ito, alin-alin po? Tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Ito po yung kailangang gawin, sapagkat tinanong siya ng binatang ito. Ang sabi niya, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Marami sa atin ito, hindi papasa rito, sapagkat makalusot lamang kung ano-ano ang kasinungalingan ang gagawin sa sarili. Maraming hindi papasa dito. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Napakalinaw, brothers and sisters. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayan po. Kung magsisinungaling tayo sa ating kapwa, magsasaksi tayo upang makaligtas lamang ang ating kapwa, paano natin masasabing mahal natin ang ating sarili? Yung kapatid natin, itutulak natin sa kapahamakan ng walang kasalanan. Hindi po ba ayan nga po? Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Paano natin masasabi, brothers and sisters, na iniibig natin ang kapwa natin? Ni sarili natin, hindi natin maibig. Di ba? Sa pamagitan ng ating pagsisinungaling, pagsaksi na walang katotohanan, ang sarili din natin ang inilulubog natin sa kasalanan. Sapagkat napakabigat ng parusa sa mga taong pinanggagalingan ng pagkakasala ng tao. Mainam pa sa kanya ang bitinan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat na may nakasabit na gilingang bato kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Ayan po, napakaganda ng mga tanong dito ng mayamang binatang ito eh. Kasi ang lahat ng utos nitong huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. So, sabi ng mayamang binatang ito ay tinutupad niya na ito mula pa ng kanyang pagkabata. Ngayon, tinatanong niya ang Panginoong Hesus. Sabi niya, sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Ito po ang dapat nating gawin. Kung ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Sagot ni Jesus. Di ba, brothers and sisters? Kayamanan sa langit ang kailangan nating pag-impukin. Ano ba itong mga kayamanan? Ang salita ng Diyos na dapat nating isabuhay. Ayan po, katulad sa amin, sabi nga ng Panginoon, actually hindi lang pati sa amin, nandito rin yung aral na ito. Kung kayo'y tumanggap ng walang bayad, magbahagi naman kayo ng walang bayad. Ayan po, ang tingnan natin po dito, ayan po ang sabi ng Panginoong Yesus. Kayo'y tumanggap, magbahagi rin naman kayo ng walang bayad. Tumanggap kayo ng walang bayad, magbahagi kayo ng walang bayad. Tingnan natin, brothers and sisters, dito sa aklat ni Mateo, para maniwala po kayo na hindi po lamang literal na kayamanan ang kailangan ang sinasabi po dito. Ayan natin. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Ayan po ang pinagkaloob ni Panginoong Hesus doon sa 10 alagad niya na inutusan niyang mauuna sa kanya doon sa bayang kanyang pupuntahan. Ayan po ang sabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ayan po ang binigay niyo sa kanya, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang may mga ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Halimbawa po kami pinagkalooban na kami na magpahayag ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Tumanggap kami nito ng walang bayad, hindi ko naman binili itong katalinuhan ito o karunungan ito eh. So dapat kong ibahagi
sa mga kapatid ko na nangangailangan din na magbagong buhay. Ibahagi yung ibinahagi sa akin ng Diyos na karunungan na magpahayag ng kanyang salita, dapat ko ring ipamahagi sa aking mga kapatid. Ayan po ang kinakatawan po dyan sa mga utos na yan, hindi lamang literal na kayamanan dito sa sanlibutan, kung hindi kayamanan sa langit na pinapamahagi namin sa mga dukha, sapagkat dukha rin ang tawag dito sa kulang sa kaalaman ang salita ng Diyos. Dukha tayo sa salita ng Diyos. Ayan po, brothers and sisters. So ito po ang sabi ng Panginoong Hesus sa huwag tayong mag-impok ng kayamanan sa lupang ito, sa sanlibutan ito, sapagkat dito may mga kalalapit na magnanakaw. Impukin natin yung kayamanan sa langit. So tingnan natin, brothers and sisters, sa aklat ni Lucas, chapter 12, verse 32 hanggang 34. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit. Ayan po. Impok ng kayamanan sa langit. Ano po ba ang kayamanan sa langit? Ito po yung mabubuting gawa natin habang nandito tayo naglalakbay sa sanlibutan ito. Ano ba yung mga utos upang makamit natin ito? Ayun po yung 10 utos. Ayun po ang nais ng Diyos sa atin na iparating sa mabuting balitang ito. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. So ayan po, brothers and sisters, ini-encourage tayo na hindi lang po ito sa literal na kayamanan. Kung tayo ay may kayamanan, katulad nga nung sinabi ko po kanina, may kayamanan tayo sa ating pag-iisip na binigyan tayo ng kayamanan ng Ama na makapagpahayag ng kanyang salita. Ibahagi natin ng walang bayad. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, nakatanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ano ba yung tinanggap nila? Sabi doon sa unang tinunghayan natin kanina, ano ba yung mga tinanggap nila? Magpagaling sila na may mga sakit, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng may mga kitungin. Ayan po, ang ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanila. O sa atin, ibibigay sa atin yan. Kung tayo'y susunod sa kanyang mga utos at tatanggapin natin, sapagkat doon malalaman ng Panginoong Hesus na iniibig natin siya kung ating tatanggapin at tutok din ang kanyang mga utos. So napakalinaw po, brothers and sisters. Narito pa po ang mga pananalita po ng Panginoong Hesus. Ang sabi po niya sa aklat ni Lucas chapter 16, 13 hanggang 17. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ayan po, napakalinaw. Kaya dapat ipamahagi natin kung tayo'y
maraming, kumbaga sobra-sobra naman. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Ayan po yung mga Pariseo noon. Sila ngayon nagpapanggap na mabuti sa harap ng tao. Ngunit nasa saliksik ng Diyos ang kanilang mga puso. Ayan po. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit, nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon, sa paningin ng Diyos. So ayan po, kapag meron tayong kayamanan, mahal na mahal natin eh. Ngunit kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, ang itinuturing nating mahalaga sa buhay natin ay kasuklam-suklam sa Diyos. So hindi pa rin tayo makakapapasok, hindi pa rin tayo paghaharian ng Diyos kung meron pa tayong mga iniingatan ng ganyan sa buhay natin. Sapagkat napakalinaw, sapagkat ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang makilala mo lang ang Diyos, kung hindi isagawa natin ang kanyang mga utos, tupdin natin ng may kagalakan, katulad nung ginawa ni Sakeo. Tuwang-tuwa siya na pinagsikapan niya, kahit na siya'y pandak, maliit na tao, pinagsikapan niyang makita si Jesus at makilala. At nang siya'y makilala, anong sabi ng Panginoong Jesus? Nung siya'y napatapat doon sa kinaroonan ni Sakeo, Sakeo, bumaba ka dyan. Kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Ang nakakatuwa pa doon ang sinabi pa ni Sakeo, Panginoon, ang sabi niya, ipamamahagi ko ang kalahati ng aking ari-arian sa mga dukha. At kung may dadaya man ako, 4 na ibayo ay aking isasauli. Ayan po ang sabi doon sa una nating tinunghayan kanina. Kaya ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Dumating ang pagliligtas sa sambahayang ito, sapagkat ito'y lipi rin ni Abraham. Naligaw lamang. Kaya nga, pagka tayo'y naligaw, may pag-asa pa tayong makabalik sa ating pupuntahan. Pero kung tayo'y nagpakaligaw, hindi na tayo makakabalik sapagkat sinadya na natin yon. Katulad sa akin, mabuti po ako, ganito po ang kwento ko po dyan. Nung ako'y nasa Manila, umaatin po ako ng El Shaddai, doon ko po nakilala ang Panginoong Jesus ng unang-una. Nakilala ko po siya, na talagang siya'y nagbibigay ng lugod sa taong mga naghahanap sa Kanya. Lahat ng kailangan mo, talagang ipagkakaloob niya kung isa sa buhay mo siya, sa puso mo siya. Ganyan po ang nangyari sa akin noon. Mga prayer request ko, natutugon. Ngunit dumating ang mga pagsubok, dumating yung nag-backslide na ako. Doon na nag-umpisa ang kalbaryo ng buhay sa akin. Doon ko na naranasan yung mga pagsubok na mabibigat. Hanggang sa mga ilang taon din yun na dinala ko. Ngunit wala akong kinakapitan doon kung hindi ang Panginoon lang, sapagkat doon ko muna nakita ang Panginoong Hesus sa unang pag-a-attend ko. Kaya nga lang pinaalalahanan ako sapagkat nakilala ko na ang Panginoong Hesus. Hindi ko pa siya tinanggap ng buong puso at may galak sa aking buhay. Binaliwala ako. Kaya ang nangyari sa akin, napuno ng karamdaman ng aking katawan. Sapagkat nakalimutan ko na ang pagpapala sa akin. Nakalimutan ko na ang kabutihan ng Diyos na ibinagkaloob sa akin. Ngunit hindi ko naman nakakalimutan yon na talagang doon ko nakilala ang Panginoong Jesus. Ako ang may pagkakamali. Nagpakaligaw ako. Hanggang sa dumating na talagang
Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Muli akong tinawag for the second time sa pamagitan ng mga karamdaman. So, hanggang ngayon, brothers and sisters, ito na. Nagpapahayag na ako ng kanyang salita. Kapagkat pinagkalooban niya ako ng karunungan upang makapagpahayag ng kanyang salita. Makapagpahayag ng katotohanan, pawang katotohanan lamang sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya ayan po ang nangyari sa akin. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang itinuturin na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayan po, ang kautusan ni Moises at ang isinulat na mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Buhat noon ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at bawat isa'y sa pilitang pumapasok dito. Hallelujah. Ayan po, brothers and sisters, ang marami sa atin. Bibihira yung nagpukusang loob. Magaan pang maparam ang langit at ang lupa kaysa mawalaan ng bisa ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Ayan po mga brothers and sisters, sa pilitang pumapasok ang mga tao. Dapat magpusa tayo. Katulad sa akin, narinig ko na yung mabuting balita noon. Kumbaga nakinabang na ako sa mga blessing na ipinagkaloob sa akin sapagkat tinanggap ko noon ang Panginoong Hesus bilang sabi nga, my God shall supply all my need according to the riches of glory. Hanggang doon lang yung paggawa ko. Dumating yung time, nag-backslide ako. Kumbaga parang ako yung nahasik sa ako yung binhing nahasik doon sa batuhan. Mabilis na tumubo, mabilis kong tinanggap ang Diyos. Ganon yung binhi Mabilis na tumubo sapagkat manipis ang lupa doon sa batuhan. Ngunit dumating ang matinding init ng araw. Ako'y natuyo at nanlupaypay. Ganon po. Ganyan din ang nangyari sa binhing nahasik doon sa batuhan. Tumubo siya kagad, ngunit hindi siya nakapamunga sapagkat dumating na yung matinding init ng araw, siya'y nalanta at nanlupaypay. Ganyan din po tayo. Kapag dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay, kapag dumating yung mga suliranin sa ating buhay, kapag dumating yung mga problema, mga pagsubok, tayo'y nanlulupaypay sapagkat wala sa atin ang Diyos. Ganyan ang nangyari sa akin. Natulad ako doon sa isang binhing nahasik doon sa batuhan. Nandulupaypay tayo kaagad kapag may dumarating na pagsubok. Kaya ang nangyari sa akin, napuno ng karamdaman ang aking katawan. Dapat tayong maging matatag, brothers and sisters, sa mga pagsubok. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, sundin ninyo ang mga utos ko at tuparin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, ang sabi nga ng Panginoong Hesus dito sa tinunghayan natin, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sanlibutan, sa sambahayan ito,
lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sapagkat yan po ang utos sa kanya ng Ama, na hanapin yung mga tupang naligaw ng daan. Ayan po ang utos niya. So tingnan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ni Ezekiel, kung ano ang sabi ng Diyos Ama. Sa aklat ni Ezekiel, chapter 34, verse 11 hanggang 12. Narito po ang sabi ng Diyos Ama na sinabi po kay Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ayan po. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ganyan po ang inutos ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus. Kaya po siya napunta dito sa sanlibutan ito upang hanapin ang mga nawawalang tupa at iligtas. So ganyan po ang nangyari kay Zacchaeus at that time. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Dahil ano ang ginawa ni Zacchaeus? Pinagsikapan niyang makita ang Panginoong Hesus at makilala. At tuwang-tuwa pang tinanggap ang Panginoong Hesus. At hindi lang yan ang ginawa niya. Ibinigay pa niya sa mga dukha yung kalahati ng kanyang kayamanan. At kung may nadaya siya, 4 na ibayo pa ang kanyang ibinalik. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon. Ganyan po ang mangyayari sa buhay natin kung tatanggapin natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin bilang tagapagligtas. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Ang kaligtasan sa ating buhay ay darating at darating. Ayan po ang nais ng Panginoong Hesus na mangyari sa buhay natin, sapagkat nariyan lamang ang Diyos. Naghihintay lamang na tayo'y bumalik sa Kanya. Nakahanda ang Diyos na abutin ang ating kamay kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya. Sapagkat ang nais ng Diyos, hanapin ang mga tupang nawawala at naliligaw. Sapagkat anong sabi ng Ama, ilalagay niya sa kaparangan. Manginginain sila doon. At ang pangako pa ng Ama, palalayasin niya ang mga hayop na bababangis upang mamuhay ng mapayapa ang kanyang mga tupa. So napakaganda ng inaalok sa atin, brothers and sisters ng Diyos. Tayo lang yung matitigas ang ulo, mga suwael. Sapagkat anong sabi ng Panginoon doon sa tinunghayan natin? Mula nung panahon ni Moises, ang mga sinulat ng mga propeta, hanggang kay Juan Bautista ay ipinangangaral ang salita ng Diyos, ngunit ang mga tao'y sa pilitan na pumapasok dito. Tayo lang ang matigas, brothers and sisters. Ang mga puso natin ay binalot na ng kadiliman ng isip natin. Wala na tayong pangunawa sa salita ng Diyos, sapagkat yan ang sumpa noon pa nung Old Testament. Nandun na yan.
Dumating ang Panginoong Jesus dito sa lupa, sa sanlibutan, upang tayo'y palayain sa pagkaalipin sa kadiliman. Ngunit marami sa atin nananatili. So, narito brothers and sisters, kung talagang tinatanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, sa ating buhay, at sinusunod natin ang kanyang mga utos na may pag-ibig, na dapat iniibig natin, sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesus ang tumutupad at gumagawa ng kanyang mga utos at tinutupad nito, ang siyang umiibig sa kanya. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. So, nandito po ang paanyaya. Ang sabi nga po ni Apostol San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Epeso na ini-encourage niya ang mga taga-Epeso na mamuhay na kalugod-lugod sa Panginoong Hesus. Sapagkat kung atin na nga tinanggap ang Panginoong Hesus, iba't pa tayo mamumuhay ng makasanlibutan. Mamuhay tayo alang-alang sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat yan po ang kailangan natin, hindi lamang sa nguso, kung hindi sa puso, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami sa atin sa nguso hindi sa puso. Sapagkat kung sa nguso lang, sasalitain lang natin, ako'y naglilingkod sa Panginoon. Yun lang, lilingkod lang, wala naman makikitang gawa. Dapat may kasamang gawa, brothers and sisters, sapagkat yan ang ikinalulugod ng Panginoong Hesus. Sapagkat yan ang nais ng Diyos Ama na mangyari sa atin, ang tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas natin. Sapagkat siya ang namamagitan sa Ama para sa mga tao. So, ganyan po, brothers and sisters. Nandito po ang paanyaya ng sulat po ni Apostol San Pablo para sa taga-Epeso. Ang bagong buhay kay Kristo. Kung tinanggap natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus, dapat mamuhay tayo ng naaayon sa kanyang mga tuntunin. So, tingnan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 17 hanggang 32. Ang sabi po dito, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintel. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pang-unawa. Ayan po, wala silang pang-unawa. Ganyan kasi yung mga hintel noon, walang kinikilalang Diyos yun. Wala silang pang-unawa. Kaya ang sabi ni Apostol San Pablo, huwag natin tularan. Ang sabi niya, sa ngalan ng Panginoong ito, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintel. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pang-unawa dahil sa kanilang kamangmangan. Ayan po. Dahil sa ano daw? Wala silang pang-unawa dahil sa kamangmangan. Ganyan po tayo kung mananatili tayo sa lumang buhay. Kaya nga, in-encourage tayo dito sa mabuting balitang ito, na kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus ng may galak at may tuwa, lagay natin sa ating puso, mamuhay tayo ayaw sa tuntunin ng Panginoong Hesus, sapagkat yan ang kalugod-lugod sa Ama.
dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Ayan po, dahil sa katigasan ng ulo natin, hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Meron pa nga dyan, binibigyan ng kahulugan, kabuti-buti ng salita ng Diyos bibigyan ng masamang kahulugan. So hindi po yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyaan kaunti man. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Ayan po, palitan na natin, brothers and sisters, yung dati nating pagkatao. Paano natin mapalitan? Sasabihin ng iba, ng mamang, bakit ko papalitan ang pagkatao ko? Ang ibig pong sabihin ganito po, kung talagang tinanggap natin ang Panginoong Jesus at tinanggap natin ng may tuwa at nasa puso natin, iwanan na natin ang mga lumang ginagawa natin. Mamuhay tayo nang naaayon sa tuntunin ng Panginoong Jesus. Ano ba yung kanyang mga tuntunin? Ano ba yung kanyang mga utos na dapat nating tuparin? Ano ang sabi doon sa 10 utos? Ano yung ginawa ni Sakeo? Di ba? Ayan po yung mga kailangan natin upang pagharian tayo ng Diyos. Bakit tayo mananatili sa lumang buhay na yun? Wala na yan. Wala nang saysay yan. Mabubulok ang katawan natin pagka ganyan. Mananatili na mabubulok. Ngunit kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, tayo ibibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo sa sanlibutan ito, pagdating ng araw tayo ibubuhayin. Akala lang kasi natin, kapag tayo'y namatay, wala na. Hindi po. Ang sabi nga ng Panginoon nung siya'y nakapako, ang sabi niya doon sa katabi niya na isang makasalanan, ang sabi nung makasalanan yun, kapag naghahari ka na, ay isama mo ako sa paraiso. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sapagkat ang mga taong matuwid kapag namatay, ay diretso sa paraiso. Kapag ang taong masama at baluktot ang pag-iisip o baluktot ang buhay doon sa Hades, sapagkat dalawa lang muna ang pupuntahan natin hanggang sa pagdating ng paghatol sa atin, paghuhukom, pagdating ng huling araw. Doon na tayo hahatulang lahat ayon sa ating mga ginawa, ayon sa ating mga pananalita. Doon na tayo hahatulan. Ang bawat isa ay hahantong doon sa kaparusahan o doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung naalala natin, brothers and sisters, ang aral doon sa isang mayaman at saka isang pulubi na si Lazaro, nung namatay si Lazaro ay dinala ng anghel doon sa piling ni Abraham. Saan ba yung piling ni Abraham? Nandun siya sa paraiso. Hanggat hinihintay niya pagdating ng araw. Hinihintay natin ang pagdating ng araw ng Panginoong Jesus. Ang nangyari sa mayaman na matay din, napunta siya sa Hades ng paghihirap. Sapagkat doon may apoy na rin doon, mainit na doon. So ganyan lang po ang kahinatnan natin kung mananatili tayo sa buhay na luma nating buhay. Kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas sa buhay natin, doon tayo pupunta pagka tayo'y namatay sa sanlibutan ito. Sa Hades. Ayaw ba natin sa paraiso?
Masarap pumunta sa paraiso siguro eh. Kasi sarap doon eh. Wala kang gagawin doon kung hindi magpuri sa Diyos. Kaya nga dito pa lang sa sanlibutan, sinasanay na tayo. Kasi yan ang gagawin natin pagdating natin doon sa kabilang buhay. Doon sa buhay na walang hanggan. Magpupuri tayo sa Diyos araw-gabi. Hindi katulad dito sa sanlibutan, kakain tayo, maghihirap muna tayo. Doon, magpupuri lang tayo sa Ama, sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Kakain tayo, walang problema ang pagkain doon. So may option tayo, brothers and sisters, nasa atin yan. Kaya nga ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesus ay patuloy na nag-hire ng mga taong pagkakatiwalaan niya ng kanyang salita. Upang ito'y ipamahagi rin. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, doon sa tinunghayan natin kanina, tumanggap kayo ng walang bayad, magbahagi rin kayo ng walang bayad. Ayan po ang ibig sabihin noon, sapagkat hindi lamang literal na kayamanan po ang ibig sabihin noon. Kung hindi yung kayamanan kayamanan sa langit. Ano ba yung kayamanan na yun sa langit? Ayun nga, yung mga gawang mabuti. So ayan po ang ibig sabihin yan. Ano ba ako? Hindi. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang tita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo, ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ayan po. Kaya dapat sa atin, kung tayo'y tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, dapat makikita sa atin ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, kayo'y ilaw. Walang nagsisindi ng ilaw na inilalagay sa ilalim ng higaan. Kung hindi inilalagay sa dapat paglagyan. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Halimbawa, dapat kung nabago na natin ang ating buhay, kung tayo'y naglilingkod na sa Panginoon, di dapat makikita yan sa ating buhay, sa ating mga gawa, sa ating pananalita, sa ating kilos, lahat yan. Hindi lamang kilos o pananalita lang, kung hindi lahat dapat natin baguhin. Magsilbi tayong ilaw sa sanlibutan. Ipakita natin, sabi nga ng Panginoong Jesus, ilantad ninyo ang kanilang mga gawa. Upang nang sa ganun, maliwanagan tayo. Hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Napakalinaw po, brothers and sisters, kung tayo'y magiging bingi pa rin sa mga ganyang paanyaya sa atin ng Panginoon. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ayan po. Hindi yun umaatin tayo ng mga prayer request, mga prayer meeting. Umaatin tayo, pumupunta tayo ng simbahan, dasal tayo ng dasal. Walang nangyayari, ganun pa rin. Ganun pa rin ang nakikita sa ating pagkatao. Magaspang pa rin ang pag-uugali, magaspang pa rin ang pananalita, magaspang pa rin ang pagkatao, sapagkat walang nabago, sapagkat hanggang nguso lang ang ating pananalita, wala sa puso. Kaya dapat, brothers and sisters, sa puso natin, ayan po, magsilbi tayo, dapat makita sa atin. Kawangis tayo ng Diyos. Sapagkat yun ang sinabi ng Diyos nung likhain niya ang tao. Likhain natin kawangis sa atin.
Ayun ang sabi niya doon sa Genesis, sa lumang tipan. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Sapagkat ang sabi ng Diyos, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. So kala lang natin kasi kung magsisimba lang tayo, ganun na kaagad. Ni walang nababago sa ating buhay. Halimbawa ako, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos. Kung ang pag-uugali ko ay ganun pa rin, magaspang pa rin. Mga kilos ko is magaspang pa rin. Anong kahulugan, anong kasaysayan ng aking magbabahagi? Halimbawa, pinapangaral ko, huwag kayong mangangalunya. Kung kaliwat kanan naman ang babae ko, edi anong kabuluhan noon ng pangangaral ko? Magbigay kayo sa mga nangangailangan. Ngunit nakita mo na yung walang kakayahang sa buhay. Napakarami pang laman ang wallet mo, hindi ka lang naman nag-abot ng kahit na 5 piso. Paano makikita sa atin na tayo'y kalarawan ng Diyos? Kumakain ka ng pagkarami-rami. May isang pulubing lumapit sa iyo, inunat yung kanyang kamay upang humingi. Pinagtabuyan mo pa. So nasaan ang pagiging tawangis natin ng Diyos? Hindi ba dapat yung mga dukha, yun ang tinutulungan sapagkat yan ang kalugod-lugod sa Diyos? Sapagkat walang may bibigay sa atin yun. Hindi makakaganti sa atin yun. Nang sa ganon, ang Diyos ang gaganti sa atin ng ginagawa natin ng lihim. Nakikita ng Diyos anumang ating ginagawa. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ng magsasalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Sorry. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong papawiin sa kalooban ng galit. Ayan po, brothers and sisters. Marami sa atin umabot na ng dekada ang galit nila sa kanilang kapatid. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung galit, yung puot. So, paano tayo paghaharian yan ng Diyos? Umabot na ng 5 dekada yung galit niya yan, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala. Nandoon pa rin sa puso niya, iniingatan niya. Ayan yung kayamanan ng sanlibutan, yung galit. Isa pa yan sa kayamanan na itinanim. in nature. Pagka nababanggit ko ang Diablo, talagang nagagalit. Pinagtripan na.
in nature. Yan po, brothers and sisters, pinagtripan na naman ng kalaban yung aking instrumento. Ganyan yan pagka nababanggit ang pangalan niya. Internal clothing in nature. Ganyan yan, brothers and sisters. Kapag nababanggit yung pangalan dito ng ni Satan, nagsha-shutdown yung ilang beses na po ito, mga pagsubok, habang ako'y nag-shoot. So tuloy po natin, brothers and sisters. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Ayan po, mga brothers and sisters, marami po sa atin dyan hanggang ngayon, naabot ng dekada, ilang dekada na yung galit. Ngunit sinasabi po ng Panginoong Hesus, iwasan na natin ang galit, alisin na natin ang galit. Ayan po ang paalala ni Pablo. Huwag na ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo at magnanakaw. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawang marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Ayan po, napakalinaw.
huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong mabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ayan po. Kaya nga, brothers and sisters, ang banal na Espiritu, kapag ito'y nasa sa atin na dapat yung mga gawa natin ay gawa kalugod-lugod sa Diyos. Mahirap po kasi sa atin, meron sa atin na talagang siguro dahil sa hindi pa nila napapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit, brothers and sisters, kung dumating na sa atin, napakinggan na natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Apostol San Pablo, mamuhay tayo na may pagbabago. Baguhin natin ang ating pagkatao at itakwil na yung masasamang gawa. Ayan po, napakaganda po ng mabuting balitang ito natin tinunghayan ngayon. Or lahat naman po yan, talagang mabubuti yan sapagkat yan ay salita ng Diyos. Kaya nga lang, minsan po, meron talagang, kasi nga, ang sabi nga ng Diyos Ama, ang sabi niya kay Propeta Isaias, bilang bantay sa sambahayan, dapat niyang sabihin ang anumang sasabihin ng Ama. Ito man ay kamatayan, mabuti man o masama, dapat ipahayag sa bayan sapagkat kung merong mangyari na hindi maganda, ay sagutin niya sapagkat pinagkatiwalaan siya. So, ganyan po tayo. Marahil sa atin, hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit kapag kung nakarinig na tayo ng mga salita ng Diyos, dapat baguhin na natin ang ating pamumuhay. Nawala na yung aking huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, ang sabi niya. Sabi pa po, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manglalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayan po, brothers and sisters, ang mabuting balita, ang kabuuan ng mabuting balitang ibinahagi ko sa inyo. Pagpaumanhin po ninyo kung medyo nagkaroon ng error, sapagkat ang kalaban talaga nandito lamang yan, hindi nawawala yan. Patuloy yan namang wawasak sapagkat ayaw niya ng mabuti. Ang nais po niyan, laging kasamaan, sapagkat siya ang ama ng kasamaan. Siya ang ama ng mamamatay tao. Siya ang ama ng masasamang tao. Kaya ang gusto niya ng diablong yan, laging masama. Ayaw niya ng mabuti. Malungkot siya doon, nagagalit siya kapag may sinasabi kang mabuti. Ganyan po, kaya may alalaman po natin kung tayo pinananahanan ng banal na Espiritu Santo, sapagkat yun ang magpapaalala sa atin, ang banal na Espiritu Santo, sapagkat yan ang tatak sa atin na pinagkaloob sa atin, paunang ibinahagi sa atin or sinugo ng Panginoong Hesus
Sinugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus na siyang gagabay sa atin at magpapaalala kung ano yung mga dapat nating gawin at kung ano yung hindi dapat nating gawin. Kaya brothers and sisters, kung narinig mo o mapakinggan mo or mapanood mo ang mabuting balitang ito, panahon na upang iligtas mo ang iyong sarili sa tiyak na kapahamakan. Sapagkat yan ang dadanasin natin kung hindi tayo magbabagong buhay, kung mananatili tayo sa lumang buhay. So hanggang sa muli, brothers and sisters, naway loobin ng Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo na kayo'y datna ng mabuting balitang ito nang nasa maayos at ligtas sa anumang karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. So hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y makapagpahayag muli ng mabuting balita ng Panginoon. So hanggang sa muli, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Hanggang sa muli, brothers and sisters. Lord, salamat po sa mabuting balita na aming pinagsalusaluhan sa araw na ito. Sana po ang lahat ng makapanood ng bidyong ito ay tumimo sa kanilang puso't isipan ng pagbabagong buhay at sumunod sa mga tuntunin po ninyo. Maraming salamat po, Lord God, sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin at nag-umaalalay sa akin. Maraming salamat po, Lord God. Tinataas ko rin po dito ang mga taong mga kapatid ko na nagpapahayag ng iyong mabuting balita. Sana po sila man po ay bigyan mo ng karunungan upang mahibahagi nila ng tama ang katotohanan. Ang katotohanan po ay ang iyong salita at ang iyong salita ay nagbibigay buhay. Kung yan po ang ipamamahagi ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon, sila man po sana ay ibahagi nila ng katotohanan. Maraming salamat po, Lord God. Ganon din po, Lord God, yung mga taong makakapanood ng bidyong ito, kung sila man po ay may mga suliranin na inilalapit sa inyo, sana po ay matugunan na po. Kung sila man po ay may pangailangang pinansyal, sana po ay matugunan na rin po ang kanilang pangailangan. Kung sila man po ay nag-aalinlangan na sumunod po sa iyong mga salita, bigyan niyo po sila ng kalakasan. Kung sila man po ay nangailangan ng financial support, sana po ay mapagkalooban na po at malampasan na po nila ang kanilang pangailangan. Yan lamang po hanggang sa muli. Salamat po sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin, sapagkat alam niyo naman po na ako isang mangmang at walang nalalaman kung mananangan lamang ako sa aking sariling karunungan. Salamat po at pinagkalooban niya ako ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa akin. Maraming salamat po. Ganon din po yung mga instrumento na ginamit ko. Salamat po, Lord God, at naging maayos. Salamat po. Ang lahat ng yan ay hinihiling ko po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong bugtong na anak. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat po.